Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano nga ba ang ginawang kalokohan ni Cory Aquino matapos nila mapatalsik si Pangulong Marcos ng sapilitan sa kanyang pwesto. Bibigyan ko kayo ng dahilan kung paano biglang nakalimutan ng Pilipinas at kung paano nalugmok sa kahirapan ng ating bansa. Ngunit ibabahagi ko ito sa inyo ng simple lang. Kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na bilang suporta sa channel ko. Tara, umpisahan na natin. Dahil sa pagkamatay ng traidor na si Aquino at kung ano-ano pang black propaganda ng dilawan kay Marcos laban sa idineklara nitong martial law na kesyo madaming na torture, madaming namatay at kung ano-ano pa, kaya't mas madaming nautong Pilipino ang mga dilawan noon. At dito nakipagsabuatan ang dilawan sa US na kung saan ay nagtagumpay silang pabagsakin si Marcos at maipalit si Cory ng sapilitan bilang presidente kahit si Cory noon ay hindi nanalo sa snap election. Naupong presidente si Cory dahil sa kinidnap ng US Air Force si Marcos at ang kanyang pamilya at dinila sa Honolulu, Hawaii at pinalabas nila itong si Marcos ay tumakas. Offer yung Amerikano, dadaling kami sa Ilocos, pero hindi naman kami dito sa Ilocos. Wala na. There was a point na sabi, wala na, hindi na natin kumulatin. Di pa man tumatagal sa panunungkulan si Cory Aquino, ay gumawa na agad ito ng isang napakabigat na paratang labang kay Marcos na kung saan ay naglabas ito ng kanyang Executive Order No. 1 na nakapaloob dito ang maaanomalyang paratang na si Marcos ay isang magnanakaw na siya namang ginamit na source ng Guinness Book of Record at gawing pangalawa sa magnanakaw sa buong mundo, si Pangulong Marcos. Marahil pamilyar kayo sa sinasabi kong ito. Yun ay dahil napag-usapan na natin ito. Sinama ko lamang ito guys dahil alam kong dito nagsimula ang lahat. So mabalik tayo. Nang dahil nga sa executive order at sa Guinness Book of Record ay mas tumindi ang galit ng mga uto-uto at mangmang na Pilipino noon. Dahil sa galit at pagkabulag ng mga Pinoy noon ay sinamantala ito ni Cory at sinimulan niyang pabagsakin ng Pilipinas at ilugmok sa hirap. Ngunit sa papaanong paraan? Una ay hindi niya sinunod ang payo ni Marcos na wag ipasara ngunit ipagpatuloy lamang ang nuclear power plant. Ito pa naman sana ang magbibigay ng pinakamalaking source ng enerhiya sa buong bansa. Ngunit hindi nga ito ginawa ni Cory. Hindi dahil sa wala itong maidudulot na maganda sa Pilipinas, kundi ay gusto niyang maghirap ang Pilipinas para hindi makalimutan ng taong bayan at isisi ang lahat kay Pangulong Marcos. Pangalawa, ay ibinenta ni Cory ang pagmamay-ari ng gobyerno. Ibinenta ang 67% government-owned ang Petron Corporation na may kaugnayan kay Fidel Ramos na nooy kasama sa mga traidor na nagpatalsik kay Pangulong Marcos. Ibinenta ang 67% ng government-owned na Philippine Airlines. Binili ito ni Pangulong Marcos, ngunit dahil siya ay nawala, bigla na lang ito naging pagmamay-ari ni Lucio Tan. Ibinalik ni Cory nang walang kapalit sa mga Lopez ang Meralco. Binili ito ni Pangulong Marcos dahil sa lumapit ang magkapatid na Lopez sa kanya. Dahil nga sa malapit na nga itong mabankrupt, ipinamahagi ito ni Pangulong Marcos sa kanyang nasasakupan sa napakamurang halaga. Pinalitan ang dating pangalan ng Manila International Airport at ginawa ito Ninoy International Airport o NAIA. Ginawa daw ito bilang pag-alala sa kabayanihan di umano ni Aquino. Pero kung di nyo nalalaman, itong si Aquino ay traidor ng ating bansa at siya ang utak ng pagpapatayo ng CPP-NPA o Communist Party of the Philippines. At siya din ay may kasong treason noong 1977. Ibinenta ang National Steel Corporation na matatagpuan sa Iligan City. Ito ay Asia's largest factory and government-owned company. Meron itong 4,200 Pilipinong empleyado bago ito naibenta. Actually guys, sobrang dami pa nito eh. Pero sa ngayon, ito na muna. Masyado kasi tayo nga haba. Okay. Dahil sa ginawang ito ni Cory Aquino ay nawalan ng pagkukuhanan ng pondo ang gobyerno. Nang dahil sa nawalan ng pagkukuhanan ng pondo ang gobyerno ay dito na ipinatupad ni Cory Aquino ang kanyang Executive Order No. 273 noong July 25, 1987 na kung saan ay dagdag buwis ng 10% sa mga pangunahing bilihin o serbisyo. Ito po yung VAT o Value Added Tax.
Itong ginawa ni Cory ay napakalaking kabawasan sa sahod ng mga manggagawang Pilipino at lalong malaking kabawasan sa perang ipinapadala ng mga OFW o Overseas Filipino Worker. Kaya't sa ating mga nagtatrabaho, alam nyo na kung bakit mayroong bawas na 1.67% sa inyong mga sahod. Ngunit ito yung pinakamatindi. Dahil hindi pa sila tapos. Dahil makalimpas lamang po ang 17 taon, ay inihain naman ni Senator Ralph Recto na kaalyado ni Cory Aquino ang Republic Act No. 9337 na ang 10% VAT ay gawing 12% at ito ay tinawag na Expanded Value Added Tax o EVAT. Kaya't ang bawas sa sahod mong 1.67% ay naging 3.67%. Ang ginawang kalokohan nilang ito ay gusto nilang ang taong bayan ang magbayad. Di na malayan ng ibang Pilipino na nananakawan na sila ng gobyerno. Ito binaboy, binalahura at nilugmok ni Cory o ng mga oligarchs ang bansang iniangat ni Pangulong Marcos. Nang dahil nga sa kalokohang ginawa ng oligarchs, ay tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng bansa at dito na din tuluyang pagtaas ng bilang ng squatter sa Pilipinas. Ang masaklap pa ay dito na nag-umpisang halos walang makain ng mahihirap o naging isang kahig isang tuka na lamang. At ito ang naging isang dahilan kaya't nagamit ng ibang mahihirap sa kawalang hiyaan. Tulad ng pagrarally nang hindi naman nila alam kung ano ang kanilang pinaglalaban dahil sila nga ay nababayaran para lang sa ganitong kalakaran. Pinapatos nila para magkalaman ang kanilang kumukulong tiyan. Dito nyo malalaman kung gaano kakontra ang mga Aquino sa mahihirap. Halimbawa na lang ang ating mga magsasaka. Alam mo ba na taong 2005, ang dating Chief Justice na si Renato Corona at ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nais ipamigay ang Hacienda Luisita sa magsasaka, 6,296 registered farm worker beneficiaries. Nagalit si Cory Aquino at tinanggal ang suporta kay Gloria Macapagal Arroyo. At noong 2010, hinadlangan kaagad ni Benigno Noynoy Aquino ang pagbibigay ng lupain sa mga magsasaka at ginawa niya sa bawat boboto na senador kay Renato Corona, mabibigyan ng 50 milyon bawat isa gamit ang DAP. Napatanggal sa pwesto si Renato Corona at ang kaso ng Hacienda Luisita ay nabaliwala noong 2012. Tatlong senador ang hindi tumanggap ng pera, si Miriam Defensor Santiago na pumanaw taon 2016, si Joker Arroyo na pumanaw taon 2015 at ang dating senador na si Bongbong Marcos. Pinatunayan naman ito ni Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla taong 2013. Inamin nila na lahat ng bumoto kay Chief Justice Renato Corona para mapatalsik ay binigyan ng 50 milyon isa-isa. At sila ay dinawit sa PDAP scam ni Janet Napoles kahit madami pang ibang kasama. Silang tatlo lamang ang nakulong. So ayun guys, sana'y nabigyan ko kayo ng dagdag kaalaman. Naway magising na ang lahat sa bangungot ng kahapon. At para naman sa lahat ng kabataan ngayon, naway nagbigay ito ng linaw sa inyo kung kayo man ay galit o mali ang pagkakakilala kay Pangulong Marcos. At kung gusto nyo pala ang ganitong video, ay inaanyayahan kitang panoorin ang video ko na ito. Sa panahon natin ngayon, bayani pa din bang maituturing si Ninoy Aquino? At diktador pa din ba ang tingin mo kay Pangulong Marcos? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang naudlot na pangarap ni Ninoy Aquino. Ang pangarap na ito ni Ninoy Aquino ay lubhang madilim at nakakatakot. Dahil kung natupad ang pangarap na ito, ay magiging communist country ang Pilipinas. Pag sinabing communist country, ay meron lamang isang tao na magpapatakbo ng isang bansa. Walang demokrasya, walang relihiyon. In short, wala kang layang pumili ng kahit anong gusto mo. Katulad na lamang ng North Korea. Ang bansang ito ay isang communist country. Yan ang binalak ni Ninoy Aquino sa Pilipinas na siya'y maging isang diktador.